Basurahan lang ang nababagay sa basahan mong suot. Bulyaw ng biyanan habang pinupunit ang lumang bestida ni Clara, habang ang duwag niyang nobyo ay nakatalikod. Ngunit ang pambabastos ay naputol ng lumuhod ang pinakamayamang bilyonaryo sa bansa sa harap ng dalaga. Mahal na senyorita, natagpuan din kita. Mula sa pagiging alipin, handa na ba siyang wasakin ang mga taong umapak sa kanyang pagkatao? Katulong lang ang tingin ko sa babaeng yan, Amalia. Huwag mo siyang tawaging manugang ko. Wala siyang dalang kahit anong yaman sa pamilyang ito, kundi ang amoy ng pinagprituhan at mukhang galing sa estero. Ang tinig na yon ni Doña Matilda ay matalim na tumagos sa nakawang pinto ng kwarto. Sa loob, nakatayo si Clara. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay maingat na nag-uunat sa lukot ng paboritong silk shirt ni Anton. Habang tinatawag siyang basurahan sa kabilang kwarto, siya naman ay tahimik na pinaplansa ang damit ng lalaking pinangakuan niya ng buong buhay niya. Tinitiyak na walang kahit isang gusot na makasisira sa imahe nito. Walang luhang bumagsak kaagad, ngunit pakiramdam ni Clara ay may nakabara sa kanyang lalamunan na gawa sa basag na salamin. Ang init ng plansa ay tila tumagos hanggang sa kanyang mga ugat, subalit na natiling yelo ang kanyang mga kamay. Ang bawat pagdaan ng mainit na bakal sa makinis na tela ay kasabay ng paglamukot ng kanyang sariling pagkatao. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo, mahigpit na nakahawak sa plansa upang pigilan ang anumang hikbing maaaring kumawala sa kanyang dibdib. Ang pinto ay tuluyang itinulak pabukas. Pumasok si Anton. Nakita agad ng binata ang pamumula ng mga mata ni Clara at ang panginginig ng mga balikat nito. Nilingon siya ni Clara, umaasang lalapitan siya nito, yayakapin at sasabihing ipagtatanggol siya laban sa malulupit na salita ng ina nito. Ngunit isang malalim na buntong hininga lamang ang isinukli ni Anton. Kinuha nito ang kanyang cellphone at nag-scroll bago magsalita. Babe, umiiyak ka ba naman? Narinig mo ba si Mama? Sus, intindihin mo na lang, matanda na yon. Alam mo naman ang pressure sa kanya para sa despedida de soltera bukas, di ba? Huwag mo na kasing palakihin ang issue. Ikaw na ang umunawa. Ang mga salitang binitawan ni Anton ay tila mas masakit pa sa mga sampal. Ibinalik ni Clara ang kanyang paningin sa plansa. Nilunok niya ang bawat tinik ng pagmamaliit. Inaalala ang isang utang na loob. Ang pag-aakalang ang lalaking ito ang nag-ahon sa kanya sa kalungkutan nung siya ay ulila na at walang matakbuhan. Si Anton ang tanging kumapit sa kanya nang muntik na siyang saktan ng mga tambay sa eskinita ilang taon na ang nakararaan. Dahil doon, isinuko niya ang kanyang boses at kalayaan. Nang matapos si Clara, pinatay niya ang plansa at isinabit ang damit sa hanger. Dahan-dahan, hinaplos ng kanyang hintuturo ang tuwid na tupi sa balikat ng kamiseta ng kanyang nobyo. Isang tahimik at huling pag-aalay ng pagmamahal na unti-unti nang namamatay sa loob niya. Ang hangin sa kwarto ay biglang bumigat nang muling bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Matilda. Suot ang kanyang matataas na takong na tila nagmamarka ng kapangyarihan sa bawat hakbang. Ang mukha ng matanda ay nakapinta sa pag-aalipusta at labis na pandidiri habang pinagmamasdan ang simpleng suot ni Clara. Walang pasabing inihagis ng matanda ang isang kahon sa ibabaw ng kama. Lumuwa mula sa kahon ang isang manipis, hantad, at murang tingnan na pulang bestida na punong-puno ng pekeng kumikinang na bato. Susuotin mo yan bukas sa despedida de soltera. Matigas na utos ni Doña Matilda, ang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang magkakamaling magsuot ng mga basahan mong amoy aparador. Darating ang mga pinakamayayamang kaibigan ko. Gusto kong makita nila na binibigyan kita ng pabor. Kahit mukha kang galing sa bangketa, isuot mo yan para magmukha ka namang nababagay sa perang ibinubuhos namin sa'yo. Tumingin si Clara kay Anton, humihingi ng tulong gamit ang mga mata.
Ang bestidang yon ay hindi lamang malaswa, isa itong direktang insulto sa kanyang dangal. Umiwas ng tingin si Anton. Just wear it, Clara. Para matapos na at hindi na ma-stress si Mama. Aalis na kami. May meeting pa ako. Tuluyang tinalikuran ng mag-ina si Clara. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng malamig na kwarto. Ang mga salita ni Anton ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Inuubos ang kahuli-hulihang patak ng kanyang pagtitiis. Tiningnan niya ang damit na inihagis ng matanda. Hindi iyon damit ng isang manugang na iginagalang, kundi isang kasuotan ng isang bayarang babaeng ipaparada para kutyain ng lahat. Lumuhod si Clara sa sahig. Sa ilalim ng kama, hinila niya ang isang lumang baul na gawa sa kahoy ng kamagong. Ang bigat ng takip nito ay nagdala ng alikabok at alaala ng buksan niya ito. Sa loob, maingat na nakabalot sa puting tela, ay isang lumang traje de boda, ang Filipiniana ng kanyang ina, na pilit niyang ikinukubli mula sa mundo. Tumingin si Rachel kay Elena, saka kay Marcus na ngayon nakayuko habang pilit pinipigilan ng kanyang pag-iyak. Kumulo ang dugo ni Rachel, hindi dahil kay Marcus, kundi dahil sa babaeng walang pag-aalinlangang kayang yurakan ang sarili nitong pamilya sa harap ng iba. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang lumapit si Elena at yumuko ng bahagya sa kanyang tainga. Mahina itong nagsalita, ngunit sapat ang lakas upang marinig ni Marcus. Mas mabuti nang masaktan siya ngayon kaysa manatili siyang umaasa sa isang bagay na hinding-hindi ko naman ibibigay. Ayoko. Ang maikling salitang yon ay tila isang malakas na kulog sa loob ng tahimik na silid. Hawak ni Clara ang pulang bestidang ibinigay ni Doña Matilda. Ngunit sa halip na isuot ito, dahan-dahan niya itong binitawan. Nahulog ang damit sa sahig, parang isang tumpok ng basurang walang halaga. Humarap siya sa salamin, suot ang kanyang huling alas, ang lumang trahe de boda ng kanyang ina. Ang telang pinya ay tila may sariling buhay, kumakapit sa kanyang balat nang may lambot na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling seda sa kasalukuyan. Kahit na may mga bahid ito ng panahon at bahagyang paninilaw, ang bawat tahi nito ay nagkukwento ng dangal. Ang kanyang mga balikat ay tila lumawak at ang kanyang likod ay kusang tumuwid nang maramdaman ang bigat ng kasaysayan sa kanyang katawan. Bumukas ang pinto at pumasok si Anton, ayos na ayos sa kanyang mamahaling tuksido. Ngunit nang makita niya si Clara, ang ngiting tagumpay sa kanyang mga labi ay agad na napalitan ng labis na pagkadismaya. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng nobya mula ulo hanggang paa. Clara, anong kalokohan ito? Sabi ko sa'yo isuot mo yung pula. Bakit suot mo yang kagamit-gamit na yan? Mukha kang aaten ng lamay noong panahon pa ng mga Kastila. Hubarin mo yan ngayon din, nakakahiya. Lumapit si Anton at hinawakan ang braso ni Clara. Medyo mahigpit ang pagkakasunggab nito. Ang kanyang hininga ay amoy mamahaling pabango, ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay punong-puno ng lason. Babe, please look at yourself. Ang dungis tingnan. Ano na lang ang sasabihin ng business partners ko na ikakasal ako sa isang babaeng hindi man lang makabili ng bagong damit? Isuot mo yung binili ni Mama. Please, do this for me. Kung mahal mo talaga ako. Tinitigan ni Clara ang mga mata ni Anton. Dati, ang mga matang ito ang nakikita niyang langit. Ngunit ngayon, wala siyang makita, kundi ang sarili niyang anino na pilit na binubura ng ambisyon ng lalaking ito. Napansin niya ang pag-aalala ni Anton, hindi para sa nararamdaman niya, kundi para sa magiging hitsura nito sa harap ng ibang tao. Ang bawat please at mahal mo ako ay naging mga kadenang pilit na sumasakal sa kanya. Hindi ito marumi, Anton. Ito ang pinakamalinis na bagay na meron ako. Mahinahong sagot ni Clara, bagaman may panginginig sa kanyang boses. Ito ang pamana ng nanay ko.
At kung ikakahiya mo ako dahil dito, baka hindi nga tayo para sa isa't isa. Nagtagis ang mga bagang ni Anton. Wala tayong oras para sa drama mo. Malalate na tayo. Isakay mo na yang sarili mo sa kotse bago pa ako tuluyang mawalan ng pasensya. Isuot mo na lang yang jacket mo para matakpan yang basahan na yan. Ang biyahe patungo sa hotel ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunay na ingay ay nasa loob ng isipan ni Clara. Tinitingnan niya ang labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila na tila mga bituing mabilis na lumalayo sa kanya. Nararamdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon ng sasakyan, ngunit mas malamig ang pakikitungo ng lalaking nasa tabi niya. Walang hawak ng kamay, walang pampalakas ng loob. Nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng Engrandeng Hotel, ang tunog ng mga gulong sa semento ay tila hudyat ng simula ng kanyang paghuhukom. Ang mga valet na naka-uniforme ay mabilis na lumapit. Huminga ng malalim si Clara. Hinigpitan ang kapit sa kanyang maliit na pitaka. Pagbaba niya ng sasakyan, ang marangyang liwanag mula sa labi ng hotel ay tumama sa kanya. Ngunit hindi ang ginto ng chandelier ang sumalubong sa kanya, kundi ang nakasisilaw at sunod-sunod na puting liwanag mula sa mga kamera ng mga reporter. Ang bawat pagputok ng flash ay tila mga kidlat na naglalantad sa bawat hibla ng kanyang lumang damit sa harap ng mapanghusgang mundo. Ramdam ni Clara ang pagdistansya ni Anton sa kanya habang naglalakad sila patungo sa entrance. Hinayaan siyang maglakad ng mag-isa habang ang mga bulungan ay nagsisimulang gumapang sa paligid, parang mga insekto sa ilalim ng lupa. Sino siya? Iyan ba ang bride ni Anton Velasco? Bakit ganyan ang suot niya? Galing ba siya sa museum? Kahiya-hiya. Mukhang nagkamali yata ng napasukan. Huminto si Clara sa harap ng malaking pintong kahoy na patungo sa ballroom. Sa kabila ng pintong iyon, nararamdaman niya ang naglalagablab na galit ni Doña Matilda na naghihintay sa kanya. Ang tunog ng musika sa loob ay tila isang babala. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Inilalantad ang isang dagat ng mga taong nakasuot ng mga hiyas at mamahaling tela. Ang lahat ng mata ay sabay-sabay na lumingon sa kanya. At sa gitna ng karamihan, nakatayo si Doña Matilda. May hawak na baso ng alak at ang mukha nito ay dahan-dahang nagiging kasing pula ng bestidang itinapon ni Clara. Ang bawat hakbang ko sa gitna ng silid na ito ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang marangyang ballroom ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan nang tuluyang makapasok si Clara. Ang tugtog ng orkestra ay tila naging isang malabong ugong na lamang sa kanyang pandinig. Sa bawat panig, ang mga matang puno ng panghuhusga ay sumusugat sa kanyang balat. Ang mga kababaihang nakasuot ng mga hiyas na nagkakahalaga ng isang buong buhay na pagtatrabaho ay nagtakip ng kanilang mga bibig gamit ang mga palad na puno ng mamahaling singsing. Iyan ba ang mapapangasawa ni Anton? Mukhang galing sa isang lumang baul na kinalimutan na ng panahon. Ang bulong ng isang matandang donya na nakasuot ng tila kulay ubeng gown. Ang kanyang boses ay parang kalawang na kumakapit sa hangin. Hindi ba siya tinuruan ng tamang etiquette? Nakakaya namang tumabi sa kanya. Baka mahawaan tayo ng amoy ng kahapon. Sagot naman ng isa pa na sinundan ng isang mahinang tawa na tila mga tuyong dahon na nagkikiskisan. Ramdam ni Clara ang bawat pangungutya. Ang kanyang trahe de boda ay tila naging isang mabigat na baluti na pilit siyang idinidiin sa lupa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling diretso ang kanyang tingin. Hindi siya tumitingin sa mga tao, kundi sa isang kawalan kung saan tila naroon ang kaluluwa ng kanyang ina. Naramdaman ni Clara ang pagbitaw ni Anton sa kanyang siko. Ang lalaking dapat ay kanyang sandigan ay dahan-dahang umatras hanggang sa magkaroon ng malawak na espasyo sa pagitan nilang dalawa. Tinalikuran siya ni Anton at lumapit sa kumpol ng kanyang mga kaibigang negosyante. Pilit na tumatawa at tila ipinapakita sa lahat na wala siyang kinalaman sa babaeng nakatayo sa gitna ng ballroom. Hindi ko siya kilala ng ganyan.
Ang narinig ni Clara na mabilis na sabi ni Anton sa isang kaibigan habang ang kanyang mukha ay namumula sa matinding kahihiyan. Sa kabilang dulo ng silid, sa isang madilim na sulok ng VIP area, may isang pares ng mga mata na hindi kumukurap sa panunood. Isang lalaking nakasuot ng simpleng itim na vest, ang tahimik na nagmamasid. Hindi tulad ng iba, hindi panghahamak ang nasa kanyang tingin. Pinag-aaralan niya ang bawat hibla ng damit ni Clara, lalo na ang mga kakaibang disenyo sa laylayan nito na tila sumasayaw sa ilalim ng ilaw ng chandelier. May kung anong liwanag siyang nakikita na bulag ang lahat ng mga naroon. Dahan-dahang lumapit si Doña Matilda. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa makinis na sahig ay parang bawat patak ng hatol ng kamatayan na papalapit sa kanyang biktima. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang kristal na baso na puno ng pulang alak. Kulay ng dugo, kulay ng poot. Napakagaling mong bata ka. Ang mahinang bulong ni Doña Matilda nang makaharap niya si Clara. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng dalaga. Akala mo ba ay matatalo mo ako sa sarili kong laro? Pinili mong bastusin ang pamilya ko sa harap ng lahat ng ito? Ipapakita ko sa iyo kung saan ka nararapat, Clara. Itinaas ni Doña Matilda ang kanyang kamay. Ang pula ng alak sa loob ng baso ay tila naging isang nagbabantang alon sa ilalim ng mga ilaw. Makinig kayong lahat! Ang tinig ni Doña Matilda ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom matapos niyang hablutin ang mikropono mula sa malapit na podium. Ang matinis na tunog ng feedback mula sa speaker ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa bulungan ng mga tao. Napako ang lahat ng atensyon sa gitna, kung saan nakatayo si Clara, basang-basa sa ilalim ng malupit na titig ng kanyang magiging biyenan. Nais ko lang ipakita sa inyo ang mukha ng kawalang utang na loob. Sigaw ni Matilda, ang kanyang boses ay nanginginig sa halu-halong galit at panlilibak. Ibinukas namin ang pintuan ng aming tahanan para sa babaeng ito. Binigyan namin siya ng pagkakataong makaahon sa putik. Ngunit tingnan ninyo kung paano niya kami hiyain. Nagsuot siya ng basahan mula sa ukay-ukay para lamang sadyang sirain ang prestihiyo ng pamilya Velasco sa gabing ito. Bawat salita ni Matilda ay tila isang latay sa likod ni Clara. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang kalupitan. Sa isang iglap, itinaas ni Matilda ang kanyang kamay at ibinuhos ang buong laman ng baso. Ang pulang alak ay humalik sa puting tela ng trahe de boda, dahan-dahang kumalat na tila isang sariwang sugat na bumubukas sa dibdib ni Clara. Ang amoy ng maasim na ubas ay humalo sa bango ng sampaggita sa paligid. Hindi pa nasiyahan, dinaluhong ni Matilda si Clara. Hinablot niya ang manggas ng damit at buong puwersang hinila ito pababa. Ang tunog ng mga hibla ng pinya na isa-isang napapatid ay parang mahihinang kalutong ng mga tuyong buto na nagbabasagan sa loob ng katahimikan. Isang malaking bahagi ng maselang borda sa balikat ang tuluyang napunit. Lumalaylay na tila isang pakpak ng ibon na binali. Nanigas si Clara. Nararamdaman niya ang malagkit at malamig na likido na dumadaloy sa kanyang balat. Humahalo sa init ng kanyang sariling luha na hindi na niya napigilan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat at binging tambol sa kanyang pandinig. Ang mundo sa paligid niya ay tila naglaho ang kulay, naging abo ang lahat habang pinagmamasdan ang napunit na alaala ng kanyang ina. Inasahan niyang kahit sa huling pagkakataon, tatayo si Anton para sa kanya. Ngunit nang lumapit ang binata, wala siyang nakitang kahit isang bakas ng awa. Ang mga mata ni Anton ay puno ng kasuklam-suklam na parang nakakita ng isang maduming hayop na pumasok sa kanilang bahay. Umalis ka na, Clara. Ang malamig na utos ni Anton. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon maliban sa pagkadiri. Nakakadiri ka. Sinira mo ang pinakaimportanteng gabi ng buhay ko
Huwag mo na akong tatawagan muli. Tapos na tayo. Tinalikuran siya ni Anton. Sumunod sa kanyang ina na tila isang tutang walang sariling bait. Naiwan si Clara na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa malamig na semento upang pulutin ang mga hibla ng punit na burda. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang bagay na pumukaw sa kanyang paningin. Sa ilalim ng napunit na luma at marupok na tela, sa mismong bahagi ng balikat na hinubaran ng dangal, may isang nakatagong tahi na ngayoy malayang nakalantad. Ang sinulid na yon ay hindi puti. Hindi rin ito kulay pilak. Ito ay nagliliyab sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier, isang purong ginto na bumubuo sa isang hugis na matagal nang ibinaon ng kasaysayan. Ang sakit na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang kakaibang init na nagmula sa kanyang kaloob-looban. Ang takot ay natunaw at sa mga abo ng kanyang pag-ibig para kay Anton, may isang bagong apoy na nagsimulang magliyab. Dahan-dahan sa gitna ng tawanan at pangungutya ng mga tao, tumayo si Clara. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ang tunog ng pagtulak sa malaking pintong kahoy ng ballroom ay tila isang malakas na hudyat na nagpatigil sa bawat bulungan sa loob ng silid. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pumasok. Isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na gawa sa ivory. Ang kanyang presensya ay sapat na upang bigyan ng bigat ang hangin. Si Don Rafael de la Cruz. Ang lalaking hindi kailanman dumadalo sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Ang hari ng ekonomiya na kinatatakutan at iginagalang ng lahat ay narito. Mabilis na nagbago ang anyo ni Doña Matilda. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang mapalinlang na ngiti. Habang nagmamadaling lumapit sa matanda, hindi iniintindi ang basang sahig at ang nasaktang si Clara. Don Rafael, napakalaking karangalan na mapuntahan ninyo ang aming munting salo-salo. Bulyaw ni Matilda, ang kanyang boses ay puno ng panginginig sa sobrang excitement. Pasensya na po sa gulo. May isang basura lang po kaming itinataboy. Ngunit tila hangin lamang si Matilda para sa matanda. Hindi siya tumingin sa kanya, hindi rin sa mga pagkaing nakahain. Ang kanyang paningin ay diretso at nakapako sa babaeng nakaluhod sa sahig, ang babaeng basang-basa ng alak at may punit na damit. Humakbang si Don Rafael papalapit kay Clara. Ang tunog ng kanyang tungkod sa bawat pagtama sa sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ng mga Velasco. Huminto siya sa harap ng dalaga. Ang kanyang matatandang kamay ay nanginginig na lumapit sa punit na bahagi ng balikat ni Clara, kung sao ang gintong sinulid ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Dahan-dahan niyang hinaplos ang borda ng Hualhuacan, ang selyo ng pamilyang De la Cruz na tanging sa mga pinakamatandang kasuotan lamang ng kanilang angkan, matatagpuan. Ang mga mata ng matanda ay nangilid ang luha, isang ekspresyong hindi kailanman nakita ng publiko sa loob ng ilang dekada. Sa harap ng daan-daang bisita, sa harap ng mga kamera ng mga reporter na hindi na magkamayaw sa pagkuha ng litrato, si Don Rafael ay dahan-dahang yumuko. Ibinaba niya ang kanyang tungkod at lumingon ang isang tuhod sa basang sahig upang mapantayan ang mukha ni Clara. Mahal na senyorita, mahal na unikahidya. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa labis na emosyon, sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. 15 taon kaming nagluksa. 15 taon kaming naghahanap sa dilim. Sa wakas, ang tunay na tagapagmana ng Hacienda de la Cruz ay nagbalik na. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng semento. Si Doña Matilda ay tila naging isang estatwa ng asin. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Si Anton naman ay napaatras. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay dumanas sa kanyang mga paa. Ang babaeng tinawag nilang pulubi, ang babaeng tinuring nilang basahan, ay ang nawawalang hiyas ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Nararamdaman ni Clara ang init ng kamay ni Don Rafael sa kanyang palad.
Ang bawat pangungutya, ang bawat sampal ng alak, at ang bawat salitang nakakasugat ay tila naging mga abo na tinangay ng hangin. Dahan-dahan siyang tumayo, gamit ang lakas na ibinigay ng kanyang bagong natuklasang pagkakakilanlan. Hindi na siya si Clara na kailangang magmakaawa para sa pagtanggap. Siya na ang nagmamay-ari ng silid na ito. Tumingin siya kay Matilda at Anton, hindi nang may galit, kundi nang may isang malamig at nakamamatay na katahimikan. Clara, baby, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako, hindi ko alam na... Ang nanginginig na boses ni Anton ay tila isang nakakarinding ingay sa pandinig ni Clara. Akmang lalapit ang binata upang hawakan ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng desperasyon at huwad na pagsisisi. Ngunit bago pa man madampi ng mga daliri ni Anton ang balat ni Clara, isang matipunong braso ang humarang sa pagitan nila. Si Gabriel, ang punong abogado ng pamilya de la Cruz na kanina patahimik na nagmamasid sa dilim, ay lumabas na upang protektahan ang kanyang senyorita. Sa isang mabilis at dambuhalang pagkilos, dahas na tinabig ni Gabriel ang kamay ni Anton. Ang talas ng kanyang titig ay tila mga patalim na nagnanais na hatiin ang pagkatao ng lalaking nasa harap niya. Huwag mong dungisan ang senyorita ng iyong mga maruming kamay. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na bakal na hindi kayang tulasin ng sinuman. Tumingin si Clara kay Anton. Wala na siyang makitang pag-ibig, wala nang kahit anong bakas ng paghanga. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na dati ay itinuturing din niyang simbolo ng kanyang pag-asa, ngunit ngayoy isa na lamang mantsa ng kanyang kahapon. Walang pag-aalinlangan niyang inihagis ang singsing sa paanan ni Anton. Ang tunog ng pagtama ng maliit na ginto sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanilang relasyon. Hindi na kailangan ng pamilya ko ang basurang ito, malamig na sabi ni Clara. Ang bawat salita niya ay malinaw at puno ng dignidad. Tapos na ang pagpapanggap, Anton. Tapos na ang pagiging alipin ko sa inyo. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang mga balikat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lamig ng alak na nanunuot sa kanyang balat. Napansin ito ni Gabriel. Sa isang napakaingat at maginoong paraan, hinubad ng abogado ang kanyang itim na Amerikana. Ramdam ni Clara ang init na nagmumula sa tela habang dahan-dahan itong ipinapatong ni Gabriel sa kanyang mga balikat. Itinatago ang punit na bahagi ng kanyang damit at ang mantsa ng pulang alak. Ang bango ng tabako at sariwang hangin na nagmumula sa Amerikana ni Gabriel. Gabriel ay tila isang gamot na nagpapakalma sa nagngangalit na emosyon ni Clara. Sa sandaling iyon, habang inaayos ni Gabriel ang kwelyo ng Amerikana sa kanyang leeg, nagtagpo ang kanilang mga mata. May isang malalim na pag-unawa at pangakong proteksyon ang nakita ni Clara sa mga mata ng abogado, isang bagay na hindi kailanman naibigay ni Anton sa loob ng maraming taon. Habang naglalakad palabas si Clara, kasama si Don Rafael at Gabriel, ang ballroom ay binalot ng isang panibagong ingay. Si Doña Matilda ay tuluyang bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, habang ang mga reporter ay mabilis na lumalapit upang kunan siya ng litrato sa kanyang pinakakahiyahiyang sandali. Si Anton naman ay naiwang nakatulala sa sahig. Pinapanood ang babaeng minsan niyang minaliit na ngayoy lumalakad palayo, patungo sa isang mundong hindi niya kailanman maaabot. Pagdating sa loob ng marangyang sasakyan, ang tahimik na pagsara ng pinto ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan. Kinuha ni Gabriel ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Clara. Senyorita, ito ang lahat ng listahan ng mga utang at iligal na transaksyon ng kumpanya ng mga Velasco. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hatol. Nasa kamay mo ang desisyon. Isang salita mo lang at mawawala ang lahat ng mayroon sila bago pa sumikat ang araw bukas.
Ang bawat sulok ng Mansyong de la Cruz ay tila bumubulong ng mga alaalang matagal nang ibinaon ni Clara sa limot. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa mahabang pasilyo, nayari sa makikinis na kahoy ng nara, nararamdaman niya ang malamig na haplos ng hangin na nagmumula sa malalaking bintanang kapis. Ang bango ng lumang kagamitan at sariwang bulaklak ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanyang pagbabalik. Huminto siya sa tapat ng isang malaking larawan, ang kanyang ama at ina, nakangiti at puno ng buhay. Sa loob ng 15 taon, pilit niyang kinalimutan ang kanyang tunay na pangalan upang mabuhay. Ngunit ngayong gabi, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila muling nagdudugtong. Ang bigat sa kanyang dibdib na dulot ng mga Velasco ay dahan-dahang napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng pag-uwi. Naramdaman ni Clara ang isang presensya sa likuran niya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang mabigat, ngunit maingat na mga hakbang ni Gabriel ay sapat na upang magbigay sa kanya ng kapanatagan. Lumapit ang abogado, bitbit ang isang tasa ng mainit na tsa ng chamomile na naglalabas ng nakakalulang bango ng bulaklak. "Senyorita, uminom ka muna nito. Makakatulong ito para kumalma ang iyong isipan," mahinahong sabi ni Gabriel. Iniabot niya ang tasa kay Clara. Sa sandaling magkadampi ang kanilang mga daliri, tila may isang kuryente ng init na dumaloy mula sa palad ni Gabriel patungo sa nanlalamig na mga kamay ni Clara. Ang usok mula sa tsaa ay sumasayaw sa hangin, tila isang manipis na belo na naghihiwalay sa kanila mula sa magulong mundo sa labas. Pinagmasdan ni Clara ang tasa. Ang init nito ay hindi lamang para sa kanyang katawan, kundi para sa kanyang nangangatog na kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na silid, biglang bumigay ang lahat ng pader na itinayo ni Clara. Ang unang patak ng luha ay mabilis na sinundan ng marami pang iba. Hindi ito luha ng panghihinayang para kay Anton. Ito ay mga luhang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Luhang para sa batang babaeng natakot, luhang para sa dalagang hinayaang yurakan ang kanyang dangal, at luhang para sa lahat ng sakripisyong nauwi sa wala. Napaupo siya sa isang antigong silya, itinakip ang kanyang mga palad sa muka, at hinayaang kumawala ang bawat hikbing, sumasakal sa kanyang dibdib. Hindi umalis si Gabriel. Nanatili siya nang nakatayo sa tabi ni Clara, tila isang matibay na pader na handang sumalo sa anumang guho. Pagkaraan ng ilang sandali, lumuhod ang abogado sa harap ng dalaga. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Isang panyong may burda na tila hindi perpekto. May mga tahi na tila gawa ng isang bata. Sa isang napakaingat na paraan, ginamit ni Gabriel ang panyo upang punasan ang mga basang pisngi ni Clara. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa balat ng dalaga ay puno ng paggalang at isang lihim na pagsamba. Nagtagpo ang kanilang mga titig sa gitna ng malabo at basang paningin ni Clara. May kung anong kislap sa mga mata ni Gabriel na tila nagsasabing hindi siya kailanman mag-isa. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga muka ay tila naglaho at ang tanging naririnig na lamang nila ay ang mahina at sabay na tibok ng kanilang mga puso. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang noo sa noo ni Clara, isang tahimik na pangako ng katapatan at proteksyon na mas malakas pa sa anumang sigaw. Ramdam ni Clara ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang balat, isang pakiramdam na nagpabura sa lahat ng lamig na iniwan ng pamilya Velasco. Ngunit ang mahiwagang sandaling iyon ay biglang naputol ng marinig ang matalim at sunod-sunod na tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni Gabriel sa ibabaw ng mesa. Mabilis na tumayo ang abogado, ang kanyang anyo ay agad na bumalik sa pagiging profesional na tagapagtanggol ng pamilya. "Gabriel, anong nangyari?" tanong ni Clara habang pinupunasan ang huling bakas ng luha. Tumingin si Gabriel sa screen ng kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim at tumigas. "Senyorita,
Tumawag ang Bangko Sentral. Sinusubukan na ng mga Velasco na ilipat at itago ang kanilang mga huling ari-arian sa mga banyagang account. Mukhang balak nilang takasan ang lahat ng utang at pananagutan nila bago pa tayo makakilos. Ang bawat hakbang ni Doña Matilda sa loob ng marangyang lobby ng bangko ay tila pagsisikap na panatilihin ang isang imaheng unti-unti nang nagbabasag. Hawak niya ang kanyang kulay gintong bag. Itinataas ang kanyang baba kahit na ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanginginig sa kaba. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang lahat ng mga credit card na sinubukan niyang gamitin kaninang umaga ay sabay-sabay na tumalbog. Gusto kong makausap ang branch manager ninyo ngayon din, bulyaw ni Matilda sa kawawang teller. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot, tila isang sirang plaka na pilit na humihingi ng atensyon. Ngunit ang teller ay tumingin lamang sa kanya ng may malamig at propesyonal na pakikiramay. Ipinapatawad ko po, Doña Matilda. Ngunit may direktang utos po mula sa aming main office na i-freeze ang lahat ng inyong accounts dahil sa mga seryosong irregularidad sa inyong kumpanya. At ito rin po. Kinuha ng teller ang isang matalas na gunting at sa harap ng maraming taong nakatingin, ang tunog ng pagpira-piraso sa makintab na platinum card ni Matilda ay tila bawat hiwa sa kanyang natitirang dangal. Ang maliliit na piraso ng plastik ay nahulog sa counter. Tila mga patay na dahon ng isang punong wala ng ugat. Sa labas ng bangko, nakita ni Matilda ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Ngunit bago pa man niya sila matawag, mabilis na nag-iwas ng tingin ng mga ito at nagkunwaring abala sa kanilang mga mamahaling cellphone. Ang mga taong dati ay nag-aagawan sa kanyang atensyon ay tila biglang nabulag at nabingi sa kanyang presensya. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang peking strap ng kanyang mamahaling bag ay biglang napigtas, dahilan upang bumagsak ang lahat ng kanyang gamit sa maputik na bahagi ng bangketa. Samantala, sa opisina ng mga Velasco, ang tunog ng mga teleponong walang tigil sa pagring ay tila mga hudyat ng isang papalubog na barko. Pabalik-balik si Anton sa kanyang silid. Ang kanyang tuksido ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok ay tila hindi na nasuklay mula kagabi. Isa-isang dumarating ang mga email ng kanselasyon mula sa kanilang pinakamalalaking investor. Kasalanan mo ito, ma. Kung hindi mo sana pinahiya ang babaeng yon, hindi tayo aabot sa ganito. Sigaw ni Anton nang pumasok ang kanyang ina sa opisina. Ang dating pagmamahalan ng mag-ina ay napalitan ng isang mapait na sisihan, tila mga gutom na lobo na nag-aaway sa isang tuyong buto. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng tahimik at payapang library ng Hacienda de la Cruz, pinapanood ni Clara ang bawat ulat ng pagbagsak ng kumpanya ng mga Velasco sa kanyang tablet. Katabi niya si Gabriel, na tahimik na nag-aayos ng ilang mga dokumento. Walang bahid ng kagalakan sa mukha ni Clara. Ang kanyang kaloob-looban ay tila isang malalim na lawa na walang kahit isang alon. Hindi siya nakakaramdam ng ligaya sa paghihirap ng iba, ngunit alam niyang ito ang katarungang dapat mangyari para sa lahat ng kanyang dinanas. Sapat na ba ito, senyorita? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig sa gitna ng katahimikan. Hindi ito tungkol sa dami, Gabriel. Tungkol ito sa katotohanan, sagot ni Clara, habang dahan-dahang isinasara ang tablet. Ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag nang biglang mag-vibrate ang cellphone ni Clara sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Clara, huwag kang magpakasiguro. May alam ako tungkol sa tunay na nangyari sa pamilya mo 15 taon na ang nakararaan. Kung ayaw mong malaman ng buong mundo ang madilim na sikreto ng mga De La Cruz, magkita tayo sa lumang bodega sa Pantalan. Ngayon din, mag-isa ka lang. Ang hangin sa loob ng lumang bodega sa Pantalan ay amoy kalawang at basang semento. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang bumbilyang aandap-andap ay tila isang pagod na mata na sumasabay sa bawat tibok ng kaba
sa dibdib ni Clara. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa likuran ng mga nakatambak na kahon. Dumating ka rin. Ang boses ni Anton ay gumaralgal, tila isang sirang makina. Lumabas ang binata mula sa dilim. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata at ang ayos ng kanyang buhok. Ang kanyang polo ay may mga mantsa ng pawis at ang kanyang mukha ay hulas na sa puyat at takot. Sa isang iglap, bumagsak si Anton sa kanyang mga tuhod sa harap ni Clara. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa matigas na sahig ay tila isang desperadong pagsuko. Clara, babe, please, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Anton, ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong humawak sa laylayan ng Amerikana ni Clara. Tulungan mo kami. Isang utos mo lang sa bangko, babalik ang lahat. Naalala mo ba noong iniligtas kita sa mga tambay sa eskinita? Ibinuwis ko ang buhay ko para sa iyo, Clara. May utang na loob ka sa akin. Huwag mo naman kaming hayaang mabulok sa kalsada. Tiningnan ni Clara ang lalaking minsan niyang minahal nang higit sa kanyang sarili. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Anton ay tila mga huwad na perlas na walang halaga. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng awa, ngayon ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tunawin ng anumang drama. Dahan-dahan, kinuha ni Clara ang isang brown na envelope mula sa loob ng kanyang bag. Ang tunog ng paghugot ng mga papel mula sa loob nito ay tila bawat hiwa ng katotohanan sa hangin. Inihagis niya ang mga dokumento at ilang mga larawan sa harap ni Anton. Ang mga papel ay nagliparan bago dahan-dahang lumapag sa maalikabok na sahig. Utang na loob, Anton. Ang boses ni Clara ay malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tingnan mo ang mga larawang yan. 15 taon na ang nakararaan, binalak mong magmukhang bayani sa harap ko. Ang mga tambay na umatake sa akin, mga tauhan mo sila, Anton. Binayaran mo sila para saktan ako, para lang magkaroon ka ng dahilan na iligtas ako at itali ako sa iyo habang buhay. Ang buong relasyon natin ay isang malaking kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa desperasyon, kundi dahil sa takot na ang kanyang pinakamaitim na sikreto ay nabulgar na. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nalalanta sa ilalim ng mapanuring tingin ni Clara. Sa sandaling iyon, ang maskara ng isang mapagmahal na nobyo ay tuluyang nahulog, inilalantad ang isang halimaw na puno ng kasakiman. Kahit na, mahal kita, Clara. Ginawa ko lang yon dahil ayaw kitang mawala. Sigaw ni Anton, sinusubukang tumayo at hawakan ang balikat ng dalaga. Ngunit bago pa man madampi ang kanyang mga daliri, isang malaking anino ang lumitaw mula sa likuran ni Clara. Ang tunog ng pagtapak ng mga sapatos na gawa sa dekalidad na balat sa sahig ay nagbigay ng isang nakakikilabot na babala. Si Gabriel ay tumayo sa pagitan nila. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng isang tindi ng galit na hindi pa nakikita ni Clara. Ang presensya ng abogado ay tila isang bundok na hindi kayang tulasin ni Anton. Tapos na ang oras mo. Ang boses ni Gabriel ay tila isang hatol mula sa langit. Mula sa sandaling ito, ang bawat hakbang mo ay babantayan ko. Isang maling galaw at sisiguraduhin kong sa bilangguan ka na hihinga ng iyong huling hangin. Tinalikuran ni Clara si Anton. Ang tunog ng kanyang gintong garter na sapatos sa semento ay tila hudyat ng kanyang huling paglaya. Patay na ang Clara na nakilala mo, Anton. Ang kinakaharap mo ngayon ay ang babaeng sisiguradong makakamit ng pamilya ko ang hustisya. Naglakad palabas si Clara ng bodega, kasunod si Gabriel. Ngunit pagtapak niya sa labas, sa gitna ng kadiliman ng pantalan, isang nakakasilaw na liwanag mula sa malayo ang biglang tumama sa kanyang mga mata. Ang tunog ng nagngangalit na makina ng isang malaking sasakyan
ay tila isang mabilis na paparating na kamatayan. Isang truck na walang ilaw sa unahan ang biglang sumulpot mula sa kanto at mabilis na bumubulusok sa kinaroroonan ni Clara. Tila isang ligaw na bala na naghahanap ng kanyang biktima. Sa isang kisap mata, ang buong mundo ni Clara ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang nagngangalit na ugong ng makina ng truck ay tila isang dambuhalang hayop na sumusunggab sa kanya sa gitna ng kadiliman. Ang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ay tila naging isang puting pader na humaharang sa kanyang bawat takas. Pakiramdam ni Clara ay napako ang kanyang mga paa sa semento. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib sa tindi ng takot. Clara! Hindi! Ang sigaw ni Gabriel ay mas malakas pa sa ingay ng makina. Bago pa man mahagip ng bakal na unahan ng truck ang dalaga, naramdaman ni Clara ang isang malakas na puwersa na bumatak sa kanya. Sa isang mabilis na paghila at pagyakap, dinaluhong siya ni Gabriel at sabay silang gumulong sa magaspang at maalikabok na kalsada. Ang tunog ng pagkiskis ng kanilang mga katawan sa semento ay tila bawat hapdi ng panganib na kanilang naiiwasan. Ang truck ay mabilis na lumampas. Ang hangin na iniwan nito ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan na humalik sa balat ni Clara bago ito tuluyang nawala sa dilim. Ang tunog ng mabilis na paglayo ng mga gulong ay tila hudyat ng isang planadong pagtakas. Naiwang nakahiga si Clara sa ibabaw ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa matipunong dibdib ng abogado. Naririnig niya ang mabilis at malakas na tibok ng puso ni Gabriel, isang ritmo ng buhay na nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang bango ng kanyang Amerikana ay humalo sa amoy ng nasunog na goma sa kalsada. Sa gitna ng kanyang panginginig, naramdaman ni Clara ang mahigpit na yakap ni Gabriel. Tila ayaw na siyang pakawalan nito kahit kailan. Ayos ka lang ba? Sabihin mo sa akin na nasaktan ka ba? Ang boses ni Gabriel ay puno ng panginginig, isang emosyon na hindi kailanman na ipakita ng matapang na abogado. Dahan-dahang iniangat ni Clara ang kanyang ulo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang mukha ni Gabriel na puno ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, tila may isang pinto sa puso ni Clara na biglang bumukas. Ang takot na nararamdaman niya para sa sarili ay mabilis na napalitan ng isang mas malalim na takot. Ang takot na mawala ang lalaking ito na handang ibuwis ang buhay para sa kanya. Ayos lang ako, Gabriel. Salamat sa Diyos, ayos lang ako. Bulong ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa pisngi ni Gabriel. Ngunit nang subukan nilang tumayo, napansin ni Clara ang bahagyang pagngiwi ni Gabriel. Ang kaliwang manggas ng kanyang puting polo ay may bahid na ng pula. Ang dugo ay dahan-dahang kumakalat sa tela. Ang kanyang siko ay malubhang nagasgas sa pagkakasadsad sa semento upang protektahan ang ulo ni Clara. Nasaktan ka! Gabriel, dumurugo ang braso mo! Himutok ni Clara. Ang kanyang mga mata ay muling nangilid ang luha sa sobrang pag-aalala. Ngumiti ng bahagya si Gabriel, isang ngangiting tila nagsasabing, baliwala ang lahat ng sakit, basta't ligtas ang babaeng mahal niya. Gasgas lang ito, senyorita. Mas masakit para sa akin kung hinayaan kitang masaktan. Huwag kang mag-alala. Maliit na bagay lang ito. Kinuha ni Clara ang kanyang panyo at maingat na itinali ito sa sugat ni Gabriel. Ang bawat haplos niya ay puno ng lambing at pagsisamo. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila naging isang tahimik na pag-amin ng nararamdaman. Ang bawat buntong hininga sa gitna ng gabing iyon ay naging saksi sa pagsilang ng isang tunay na pag-ibig sa gitna ng panganib. Ngunit ang galit ni Gabriel ay muling nagliyab ng maalala ang truck. Alam niya kung sino ang may pakana nito. Walang ibang taong may sapat na puot at desperasyon na gawin ang ganitong klaseng krimen kundi ang pamilyang unti-unti na niyang winawasak ang kapangyarihan. Hindi nagtagal, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang mapula at asul na liwanag ay tila mga aninong sumasayaw sa mga gusali sa paligid.
Ang tunog ng malakas na pagkatok sa pintuan ng mansyon ng mga Velasco ay tila bawat hampas ng hatol na hindi na nila matatakasan. Ang marangyang pintong yari sa mahogany ay biglang nabuksan. Inilalantad ang pangkat ng mga pulis na may dalang mga dokumento ng pag-aresto. Ang mapupula at asul na liwanag mula sa mga sasakyan sa labas ay sumasalamin sa mga mamahaling kristal sa loob ng bahay. Tila mga aninong sumasayaw sa gitna ng kanilang pagbagsak. Hindi maaari ito. Alam niyo ba kung sino ang kinakausap ninyo? Ako si Doña Matilda Velasco. Ang matinis na tili ng matanda ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nakatayo si Matilda sa gitna ng sala, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling sutlang robe ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga diamante, ngayon ay nanginginig sa matinding galit at takot. Ngunit ang malamig na tunog ng bakal na nagkiskisan ng ikabit ng pulisang Kong sa walo sa kanyang mga pulso ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Ang bawat pag-ikot ng susi sa posas ay tila bawat pako sa kabaong ng kanyang dangal. Samantala, sa likurang bahagi ng bahay, narinig ang tunog ng mabilis na pagtakbo sa damuhan. Sinubukan ni Anton na tumakas bitbit ang isang bag na puno ng cash at ilang mahahalagang dokumento. Ngunit bago pa man niya marating ang gate, ang matalim na liwanag ng isang flashlight ang tumama sa kanyang mukha. Anton Velasco, sumama ka sa amin ng mapayapa. Ang utos ng isang opisyal. Walang nagawa ang binata kundi itaas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay hulas na sa pawis at ang kanyang mga mata ay walang makitang anuman kundi ang kawalan ng pag-asa. Wala na ang kanyang pagiging matapang. Ang tanging natira ay ang isang duwag na lalaking handang iwan maging ang sariling ina para lamang iligtas ang sariling balat. Sa loob ng madilim at malamig na presinto, ang ingay ng mga typewriter at ang ugong ng mga electric fan ay tila naging background music sa huling kabanata ng mga Velasco. Dumating si Gabriel. Ang kanyang braso ay may benda pa, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang tore. Inilatag niya ang mga huling ebidensya sa lamesa ng investigador, ang mga logbook ng transaksyon at ang pag-amin ng driver ng truck na inutusan ni Matilda na paslangin si Clara. Tapos na ang laro ninyo. Ang boses ni Gabriel ay walang bahid ng emosyon, tila isang hukom na nagbabasa ng sentensya. Pumasok si Clara sa loob ng presinto. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Matilda na nasa loob ng selda. Huminto si Clara sa harap ng rehas. Pinagmasdan niya ang matandang babae na dati ay itinuring siyang basura. Ngayon, ang nakikita niya ay isang matandang kaawa-awa na walan ng kulay at tila naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Walang sinabi si Clara. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang mura o panunumbat. Tumingin siya kay Matilda nang may malalim na habag pagkatapos ay dahan-dahang tumalikod. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman ni Clara ang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa kadena ng nakaraan. Nang lumabas sila ni Gabriel sa presinto, ang langit ay nagsimulang magbuhos ng malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa semento ay tila isang paglilinis sa bawat dumi na iniwan ng mga Velasco. Binuksan ni Gabriel ang isang malaking itim na payong. Sa kabila ng kanyang sugat, iniusog niya ang payong upang siguraduhing hindi mababasa si Clara. Kahit na ang sarili niyang balikat ay unti-unti nang nababasa ng ulan. Sa gitna ng lamig ng gabi, kinuha ni Clara ang kamay ni Gabriel na humahawak sa payong. Ang init ng kanilang mga palad na nagdait ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na ulan. Isang pangako ng bagong simula na wala ng halong takot at pagdurusa. Hindi ang lamig ng ulan ang nangingibabaw sa loob ng sasakyan, kundi ang isang uri ng katahimikang tila bumabalot sa aming dalawa ni Gabriel. Pagdating sa mansyon, ang tunog ng pagsara ng mabigat na pintong nahira
ay naghatid ng isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang liwanag mula sa mga chandelier ay tila mas banayad sa paningin ni Clara ngayong gabi. Mabilis siyang kumilos, kinuha ang isang white porcelain bowl na may maligamgam na tubig at ang first aid kit mula sa cabinet. "Umupo ka rito, Gabriel," mahinang utos ni Clara. Itinuro ang isang malambot na sofa sa tabi ng fireplace. Hindi sumagot ang abogado, ngunit sumunod ito nang walang pag-aalinlangan. Dahan-dahang hinubad ni Gabriel ang kanyang basang Amerikana, inilalantad ang kanyang puting polo na ngayoy may mantsana ng dugo at dumi mula sa kalsada. Nang simulang i-roll up ni Clara ang manggas ng damit ni Gabriel, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng mga kalamnan ng lalaki. Ang init na nagmumula sa balat ni Gabriel ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa bawat dulo ng daliri ni Clara. Maingat na dinampian ni Clara ng bulak na may alcohol ang sugat ni Gabriel. Ang matalim na hapdi ng gamot ay nagpaigting sa panga ng abogado. Ngunit nanatiling nakatitig lamang siya sa mukha ni Clara. Ang bawat kilos ng dalaga, ang pag-ihip sa sugat upang mabawasan ang sakit, ang maingat na pagbalot ng puting benda ay puno ng isang pag-aalaga na matagal nang hindi naramdaman ni Gabriel. "Bakit mo ginawa yon?" tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pasasalamat at takot. "Pwede kang mamatay kanina, Gabriel." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Sa gitna ng katahimikan ng silid, kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang paglagutok ng apoy sa fireplace, inabot ni Gabriel ang bulsa ng kanyang vest. Inilabas niya ang isang maliit na piraso ng tela. Isang panyong teuloy. May mga borda ng bulaklak na hindi pantay at medyo naninilaw na sa kalumaan. "Naalala mo ba ito?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na bulong sa hangin. 15 taon na ang nakararaan. May isang batang babae na nagbigay nito sa isang batang lalaking ulila na umiiyak sa gilid ng simbahan. Sinabi mo noon na ang bawat tahinang panyo ay isang panalangin para hindi na ako malungkot. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ang kanyang gunita ay tila bumalik sa isang tag-ulan. Maraming taon na ang nakararaan. Ang imahe ng isang payat na batang lalaki na may malulungkot na mata ay unti-unting nagdugtong sa mukha ng matikas na lalaking nasa harap niya ngayon. Ikaw ang batang yon?" Bulong ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapit sa panyo. "Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hahanapin kita." Pag-amin ni Gabriel, ang kanyang titig ay tila nagnanais na ubusin ang lahat ng distansya sa pagitan nila. "Hindi kita minahal dahil ikaw ay isang De La Cruz, Clara. Minahal kita noon pa man, nung wala ka pang kahit ano, kundi ang isang busilak na puso. Hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa'yo muli." Ramdam ni Clara ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang pisngi. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila nakikipagkarera sa bilis ng oras. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang kamay. Hinaplos ang gilid ng mukha ni Clara, bago dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mundo ay naglaho. Ang sakit mula sa mga Velasco, ang takot sa truck, at ang bigat ng nakaraan ay tila natunaw sa ilalim ng init ng kanilang paglalapit. Isang matamis at maingat na nuhon ang idinampi ni Gabriel sa pagitan ng mga kilay ni Clara. Isang halik ng paggalang, ng pangako, at ng wagas na pag-ibig. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata, hinahayaang ang bawat segundo ng katahimikan ay maging saksi sa kanilang pag-iibigan. Ngunit sa gitna ng napakagandang sandali, muling narinig ang tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni Gabriel sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay tila isang banyagang ingay na sumisira sa kanilang kapayapaan. Tumingin si Gabriel sa screen. Ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago mula sa pagiging malambing patungo sa isang matalim na pagiging seryoso. "Senyorita," sabi ni Gabriel,
Ang kanyang boses ay tila may dalang babala. Ang mga abogado ng mga Velasco, sinusubukan nilang gamitin ang huling alas nila. May hawak silang dokumentong nagsasabing ang Hacienda de la Cruz ay ipinangako na sa kanila ng iyong ama bago ito mawala. Kung totoo ito, maaari nilang bawiin ang lahat sa iyo sa legal na paraan. Ang tunay na reyna ay hindi kailangang sumigaw upang kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Ang tunog ng pagbukas ng dambuhalang pintong nara ng boardroom ay tila isang hudyat ng bagong panahon. Sa loob ng silid, ang mga pinakamakapangyarihang negosyante at board members ay sabay-sabay na tumayo. Ang tunog ng pag-urong ng kanilang mga silya sa makinis na sahig ay tila isang sabay-sabay na pagpupugay. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang kape ay humalo sa tensyon na bumabalot sa paligid. Pumasok si Clara. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at tila laging humihingi ng paumanhin. Ngayon, suot niya ang isang eleganteng puting blazer na ang bawat tahi ay tila sumasalamin sa kanyang bagong nahanap na kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha na puno ng dignidad at kapangyarihan. Sa kanyang kanang pulso, imbes na mamahaling relos o diamante, ay nakapulupot ang isang manipis na sinulid na ginto. Ang sinulid na mula sa napunit na trahe de boda ng kanyang ina. Ito ang kanyang paalala na ang kanyang lakas ay nagmula sa kanyang mga sugat. Lumapit si Clara sa dulo ng mahabang mesa sa pwestong tinatawag na kabisera. Sa tabi niya, ang mga abogado ng pamilya Velasco ay tila mga basang sisiw na hindi makatingin ng diretsyo. Inilatag ni Gabriel ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapag ng papel ay tila isang matalim na hatol sa katahimikan ng silid. Ang dokumentong ipinagmamalaki ninyo. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig. Ang pirma ng ama ni Senyorita Clara ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang habang siya ay nasa malubhang kalagayan. Ayon sa aming forensic experts at sa mga huling testamento ng pamilya de la Cruz, ang hacienda ay kailanman hindi maipapasa sa sinumang walang dugong de la Cruz. Sa madaling salita, ang inyong hawak na papel ay basura. Isang kolektibong buntong hininga ng gulat ang narinig sa buong silid. Ang mga board member, na dati ay nag-aalinlangan, ay isa-isang tumango bilang pagkilala sa katotohanan. Tumingin si Clara sa bawat isa sa kanila. Ang bawat pares ng mata na dati ay puno ng pangungutya sa gabi ng despedida de soltera. Ngayon ay puno na ng paggalang at takot. Mula sa araw na ito, ang boses ni Clara ay malinaw, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang pamilya de la Cruz ay muling kukuha ng kontrol sa bawat sentimo at bawat lupain na ninakaw sa amin. Ang sino mang naging kasabwat ng mga Velasco sa panlolokong ito ay malaya nang umalis sa silid na ito bago pa dumating ang mga awtoridad. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ng mga abogado ng Velasco habang mabilis nilang nililigpit ang kanilang mga gamit at lumalabas ng silid nang nakayuko sa kahihiyan. Mula sa gilid, pinanood ni Gabriel si Clara. Isang lihim na ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na ang babaeng ito ay hindi na kailangan ng sino mang tagapagtanggol. Siya na ang nagtatanggol sa sarili niyang dangal. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Clara sa kanyang opisina. Ang katahimikan ng paligid ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga ng malalim. Ngunit sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakita niya ang isang puting fongbi. Ang selyo nito ay mula sa piitan ng lunsod. Ang vetmok sa pangalan niya ay tila bahagyang Nuemo. Tila sinadya upang hindi agad makilala ang nagpadala. Kinuha ni Clara ang fongbi. Ang pakiramdam ng papel sa kanyang mga daliri ay tila may dalang kakaibang lamig. Hindi niya kailangang buksan ito upang malaman na ito ay mula sa mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Ang bawat salitang nakasulat sa manipis na papel na iyon ay tila mga tuyong dahon na madaling mabasag
sa pagitan ng mga daliri ni Clara. Ang sulat mula kay Anton ay puno ng mga salitang nagmamakaawa, mga pangakong huli na ang dating at mga pagpapaalala sa mga sandaling akala ni Clara ay totoo. Ang tinta ay bahagyang kumalat sa ilang bahagi, tila mga patak ng luha ng isang taong ngayon lamang natutong magsisi dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Walang kahit isang gatla ng galit o pait sa mukha ni Clara habang binabasa ang liham. Ang kanyang puso ay tila isang malinaw na salamin na hindi na kayang burahin ng anumang dumi ng kahapon. Dahan-dahan niyang inilapit ang papel sa makina sa gilid ng kanyang lamesa. Ang tunog ng paggiling at paglamukot ng makina sa puting papel ay tila bawat bahagi ng kanyang sakit na tuluyan ng dinudurog at ginagawang maliliit na hiblang walang saysay. Ang liham ay naglaho, kasabay ng huling bakas ng impluwensya ni Anton sa kanyang buhay. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng malamig at maabo na pader ng kulungan ng mga babae, ang realidad ay mas malupit pa sa anumang panaginip. Si Doña Matilda ay nakaupo sa isang sulok ng kanyang selda. Ang kanyang dating mamahaling sutla ay napalitan ng isang magaspang na orange na uniforme na tila kumakain sa kanyang balat. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging maayos ang pagkakamanicure ay ngayoy puno na ng dumi at kalyo. Ang isipan ni Matilda ay tila dahan-dahan nang bumibigay sa bigat ng kanyang kahihiyan. Sa gitna ng katahimikan, nanguha siya ng mga maliliit na piraso ng plastik na basura mula sa sahig. Sa kanyang malabong paningin, ang mga basurang ito ay tila mga diamante at ruby. Isinusukat niya ang mga ito sa kanyang leeg at braso. Bumubulong sa hangin tungkol sa mga party na hindi na niya kailanman mapupuntahan. Ang bawat mahinang tawa niya na umaalingaw-ngaw sa selda ay tila isang malungkot na paalala ng isang buhay na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Ang dating reyna ng alta sosyedad ay isa na lamang aninong kinatatakutan ng kanyang mga kasama sa loob. Samantala, sa bahagi ng mga lalaki, nararanasan ni Anton ang tunay na kahulugan ng paghihirap. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at baso ng ngalak lamang ang hawak, ngayon ay puno na ng sugat mula sa paglilinis ng mga pasilyo at pagbubuhat ng mabibigat na kargamento. Ang kanyang mukha ay hulas na, ang kanyang mga mata ay lubog at tila nawalan na ng anumang ningning. Sa tuwing mararamdaman niya ang init ng araw at ang amoy ng luma at maruming tubig, naaalala niya ang bawat pagkakataong minaliit niya si Clara. Habang nagpapahinga sa gitna ng kanyang trabaho, may isang lumang piraso ng dyaryo na tinangay ng hangin sa kanyang paanan. Doon, nakita niya ang isang maliit na larawan ni Clara. Nakatayo ng may dangal, maganda, at malaya. Ang tunog ng kanyang sariling hikbi ay tila bawat pako ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang larawan hanggang sa maramdaman niya ang bigat ng isang sapatos ng gwardiya na tumapak dito. Dinidiin ang mukha ni Clara sa putikan, yari sa parehong paraan na ginawa niya sa dalaga noon. Para kay Clara, ang bawat balita ng kanilang paghihirap ay hindi nagbibigay ng saya, kundi isang uri ng kapanatagan. Ang karma ay hindi isang parusa na nanggagaling sa kanya, kundi isang natural na daloy ng buhay na nagbabalik sa bawat tao sa kung anong itinanim nila. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay dahan-dahan nang naghihilom. Iniiwan lamang ang mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Habang palubog ang araw, pumasok si Gabriel sa opisina ni Clara. Ang tunog ng kanyang maingat na pagkatok ay tila isang himig na nagpapangiti sa dalaga. Lumapit ang abogado at dahan-dahang tinakpan ang mga mata ni Clara gamit ang kanyang mainit na mga palad. "May sorpresa ako sa iyo, senyorita," bulong ni Gabriel. Ang kanyang hininga ay humahaplos sa buhok ni Clara. "Halika, may gusto akong ipakita sa iyo." Ang mahinang ugong ng makina ng sasakyan
ay tila isang uyayi sa gitna ng dapit hapon habang dahan-dahang binabaybay ni na Gabriel at Clara ang pamilyar na kalsada patungo sa lumang bahagi ng lungsod. Ang bawat pagtama ng gulong sa semento ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Clara, lalo na't nananatiling nakatakip ang kanyang mga mata ng malambot na palad ni Gabriel. Ang amoy ng sariwang ulan at ang halimuyak ng mga namumukadkad na dama de noche ay humahalo sa init na nagmumula sa tabi ng abogado. Nang tuluyang huminto ang sasakyan, narinig ni Clara ang tahimik na pagbukas ng pinto at ang marahang pag-alalay sa kanya ni Gabriel. Ang bawat hakbang nila sa magaspang na bangketa ay tila paglalakad patungo sa isang nakaraang matagal na niyang iniwan. Nang dahan-dahang alisin ni Gabriel ang kanyang mga kamay, ang unang bumungad kay Clara ay ang pamilyar na amoy ng mainit na harina, banilya at bagong lutong pandesal. Nasa tapat sila ng isang maliit ngunit napakagandang panaderya. Ang pintong yari sa salamin ay may nakasulat na mga gintong titik. Ang panaderya ni Clara. Ang mga bintana ay naglalabas ng isang madilaw at mainit na liwanag na tila nag-aanyaya sa sinumang pagod na manlalakbay. Ang bawat detalye, mula sa kulay ng mga dingding hanggang sa disenyo ng mga istante, ay eksaktong replika ng panaderyang pinagtrabahuhan ni Clara bago siya napadpad sa kamay ng mga Velasco. "Gabriel! Paano?" Ang boses ni Clara ay nanginginig sa pagitan ng gulat at ligaya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. "Binili ko ito at ipinaayos ng lihim," bulong ni Gabriel habang nakatayo sa likuran ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa mga balikat ng dalaga. "Gusto kong malaman mo na hindi ko minahal ang senyorita ng mga De La Cruz dahil sa kanyang yaman. Minahal ko ang babaeng masipag na nagmamasa ng harina tuwing madaling araw, ang babaeng ang mga kamay ay laging amoy asukal at pag-asa. Dito nagsimula ang lahat at gusto kong dito rin magsimula ang ating bukas." Pumasok sila sa loob at ang tunog ng maliit na kampana sa itaas ng pinto ay tila isang masayang pagbati. Ramdam ni Clara ang init ng oven at ang katahimikan ng silid na punong-puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang paglaya ng huling bakas ng kanyang mga sugat. Hindi na siya nahihiya sa kanyang pinagmulan. Sa halip, ipinagmamalaki niya ang bawat kalyo sa kanyang kamay na naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang humarap si Gabriel kay Clara sa gitna ng maliit na panaderya. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ang abogado ay dahan-dahang lumuhod sa isang tuhod. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa puso ni Clara. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Gabriel ang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan ito, hindi isang dambuhalang diamante ang tumambad kay Clara. Sa loob ay isang sing-sing na yari sa pinagsamang puting ginto at ang tunay na sinulid na ginto mula sa trahe de boda ng kanyang ina. Ang mga hibla ng ginto ay maingat na hinabi. Tila isang walang katapusang ugnayan na sumisimbolo sa tatag at kasaysayan. Clara de la Cruz. Ang boses ni Gabriel ay malalim, tapat at puno ng pangako. "Hayaan mong ako ang maging pader na poprotekta sa iyo, ang apoy na magpapainit sa iyong gabi, at ang katuwang mo sa bawat pagsubok na darating. Tatanggapin mo ba ang sing-sing na ito bilang tanda ng aking habambuhay na katapatan? Pakakasal ka ba sa akin?" Ang bawat pintig ng oras ay tila tumigil. Ang tanging naririnig ni Clara ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mahinang pagtibok ng puso ni Gabriel na tila sumasagot sa kanya. Ang lahat ng luha, ang lahat ng pait, at ang lahat ng sakripisyo ay tila naging sulit para sa sandaling ito. "Oo, Gabriel, habang buhay." "Oo," bulong ni Clara
habang hinahayaan niyang isuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri. Ang init ng kanilang mga labi nang maglapat sa isang maingat at wagas na halik ay tila hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi at ang pagsilang ng isang bagong umaga. Sa gitna ng amoy ng harina at tamis ng tagumpay, natagpuan ni Clara ang tunay niyang tahanan, hindi sa isang palasyo, kundi sa piling ng lalaking nakakita sa kanyang tunay na halaga noong siya ay itinuturing pa lamang na basahan ng mundo. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagigising sa ilalim ng isang maaliwalas na umaga. Ang hangin sa Hacienda de la Cruz ay hindi na amoy lason ng inggit at puot, kundi puno na ng halimuyak ng mga kadkad na puno ng narra at ang sariwang amoy ng lupang basa ng hamog. Sa loob ng malawak na salas ng mansyon, nakatayo si Clara sa harap ng isang malaking frame na yari sa salamin. Sa loob nito, maingat na nakadisplay ang kanyang lumang trahe de boda. Ang mantsa ng alak ay wala na, at ang bawat punit ay maingat na naisara ng mga dalubhasang kamay. Ang gintong sinulid sa balikat nito ay nananatiling kumikinang, hindi bilang tanda ng yaman, kundi bilang simbolo ng isang dangal na hindi kailanman kayang nakawin ng sinuman. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay marahang pumatong sa balikat ni Clara. May dalang init at kapanatagan ang bawat haplos ng kanyang asawa. Sa kabilang silid, naririnig ang mahinang tunog ng isang duyan na dahan-dahang umindayog at ang maliliit na hagik-hik ng isang sanggol. Ang kanilang panganay na si Maria Clara, ang bagong pag-asa ng kanilang angkan. Nang tanungin ni Gabriel kung kumusta na ang kanyang puso, isang matamis at payapang ngiti ang isinukli ni Clara. Napagtanto niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang mga taong nanakit sa kanyang buhay. Pinatawad na ni Clara ang kanyang sarili sa mga taon ng kanyang pananahimik at kahinaan. Ang puot niya kay Anton at Doña Matilda ay tila mga abo na lamang na tinangay ng hangin. Wala na silang kapangyarihan, nasaktan siya dahil ang kanyang puso ay puno na ng mas malalaking bagay, ang pagmamahal ni Gabriel at ang kinabukasan ng kanilang anak. Ang balita mula sa piitan ay tila mga malalabo na lamang na bulong. Si Doña Matilda ay tuluyan ng nawala sa sariling katinuan, namumuhay sa isang mundong gawa sa mga basurang plastik na inaakala niyang mga ginto. Si Anton naman ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling pagsisisi. Bawat araw ay binibilang ang mga pagkakataong itinapon niya para sa isang huwad na pangarap. Ito ang katarungang hindi iginawad ng kamay ng tao, kundi ng daloy ng tadhana. Ang tunay na binhi ni Clara ay hindi nanggaling sa pagbabalik ng kanyang yaman o ang pagkakaroon ng titulong Unica Hija. Natagpuan niya ang kapayapaan sa sandaling tinanggap niya ang bawat sugat ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na patotoo na ang isang babae ay tila isang tilang pinya, mukhang marupok at madaling mapunit. Ngunit sa gitna ng apoy at hirap, doon lumalabas ang tibay at kislap ng tunay na ginto sa loob nito. Habang naglalakad sina Clara at Gabriel patungo sa hardin, ang tunog ng kanilang mga hakbang sa damuhan ay tila isang maayos na melodiya ng pagsisimula. Ang bawat sulyap nila sa isa't isa ay puno ng pasasalamat. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay mananatiling nakaukit sa bawat sulok ng mansyon, na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang kasuotan, kundi sa lalim ng kanyang pagkatao at sa tamis ng kanyang paninindigan. Ang sikat ng araw ay unti-unting bumabalot sa buong hasyenda, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong kabanata kung saan ang pag-ibig ay hindi na kailangang magtiis ng pang-aapi at ang katotohanan ay palaging mananaig sa huli.